meet na namin last year dun sa launch ng PEBA. So, yung A-Class pa sa Project Z, yung dalawang group. So, could you tell us what happened dun sa yun sa dalawang group tapos nagkaroon ng merging, which is Aster na siya? Okay, may I answer that question po? Yeah, definitely. Actually po, the original plan po kasi talaga lang po is to debut A-Class and Project Z, which is now Zodiac and Axis. The plan was to debut both groups differently, I mean separately rather. Pero po parang there was a certain bond po kasi na nabuo sa Aster, which is something na parang we wanted to test it out. And I mean, after po nang nangyari po yun, parang we came up to that decision na why not we should try paying on a one group. Kaya which is something na parang super happy ako na nangyari kasi if that didn't happen, if on that moment Zodiac, Project Z and A-Class debuted on different groups, we wouldn't be Aster po ngayon. Kaya ayun po nangyari. Thank you po. Thank you po. And may following question lang po from Kuya Roldan. Ano yung masisay po ninyo or comment po sa mga pagpapa-enhance? Kasi we know naman na yun na pag sumisikat, nagkakaroon ng mga pa-enhancement, sa face, ganyan. Sabi di ba naman iwasan yun? So, anong comment niyo about enhancement? Like, for example, para sa nose, ganyan, plastic. One thing about Aster that you guys will soon hear on our website is like we always do self-empowerment. We promote positivity to everyone. Like that's your body, that's your choice. Do what makes you happy if that's what makes you happy. Yeah, to those who are doing those, like we support those people, we support them. Yeah, just do whatever they love. Just be yourself. If that's what makes you confident, do it. You know. Ready to go. Okay, nasabi naman na po. Thank you so much. Thank you so much po. Sir, daw po yata gusto mo mag-question. Si Sir, ano kayo? Wait lang. Okay. Ay, meron mo naman. Hello. Hello po. Hello po. Usually kasi sa mga P-pop, parang first music nila is upbeat. Bakit nyo napili na parang ang daming ballad sa why ballad? Like sa album po namin. We just had one goal. Like we're not just here. We just don't want people to recognize us like, oh, they are good dancers, they are good performers, they are good dancers. They're good. We really want to showcase our vocal abilities. Like we are not just we don't want us being put in a certain box. Na like parang ito ba lang, parang no. We wanted to show people that we are capable of doing this, we are capable of doing that. Follow up, gaano kayo ka-involved sa paggawa ng music mo and sa music videos and sa choreography? Meron bang mga... Siguro po kung i-rate po siya from 1 to 10, siguro po 10 po talaga yung pagiging pakilabero namin sa choreography na. Totoo po, kasi talaga totoo naman. Like, kasi pag may something po na hindi siya nagsisit right sa amin, especially may isa, importante po yun eh. Kasi member namin siya, meron siyang idea, kailangan natin siyang i-recognize. And then, to the point na, gaya po sa leader namin, nagka-compromise po kami every time. And I think naman po, through our album na Talaya, may kita naman po na, I think Aster did a great job compromising each one of us po sa Aster. Yeah, and may also answer po. Aside from that po, we're not just composers, we're not just choreographers, we also have directors in our group po, and which is something po na masasabi ko po that we're also hands-on din po when it comes to our music videos, which is something na we're gonna
discuss. I mean, well, I'm coming to Aster in the long run. Pero yeah, I just want to point that out then kasi I think it's something that you guys should know. And yeah, gaya po na nangyari po sa music video po namin ng Bingo. Most of those the ideas were also from us. Kaya yeah, that is something I can probably say Aster is really talented, not just in choreographies, in composing, also in directing. Thank you so much. Thank you. Thank you. So we're done to our last two questions. For our other media friends, later on, our Aster members will go to your table for Kay Erickson, and then last, Pao ka na. Hello guys, congratulations. Thank you so much po. Reaction na lang, since bago pa lang kayo sa P-pop industry, nakaka-receive na kayo ng awards and recognition. Yes. Pwede mong paulit po ng question? Reaction lang. Reaction. Since the short span sa P-pop industry. Yes, I'd like to answer the question. For us po, it feels overwhelming po na to receive such big awards in a short span of time sa career po namin. And with that, we are very thankful po sa lahat po ng sumusupport sa amin, sa Twinkle, sa aming management po, which is Aster's Entertainment, for like giving us like platforms din po to showcase our talents. Kaya ayun po, it feels overwhelming, and like, at the same time, like, nape-pressure po kami, like, not in a bad way, but nape-pressure po to like really give our best every time na nagpe-perform po kami. Okay, last question ko. What is your dream concert or dream performance be like? Can I answer po? We're dreaming of Philippine Arena World Tours, Yes, and maybe we're manifesting positively na someday we're gonna do all of that, like Philippine Arena World Tours in different countries in the world. Yeah, additional lang din po. Kaya po namin gusto rin internationally kasi meron po kami mga fans na hindi pa namin na-expect na mga foreigner po talaga na nagulat kami, tinitiktok nila na meron nagtitiktok na taga-ibang lahi ng gawang P-pop. Kaya nakakatuwa po na pangarap din po namin mamit sila personally na hindi na sila pupunta for us, but kaming Aster pupunta sa kanila. And talagang we're dreaming big po talaga for this Aster. Lastly din po, siguro po, we just don't want to be like on that big stage just because solely for fame. We want to share our music to each and every one of those na pupunta po doon. Kasi, as I said po, Aster is not just here just to dream of being big. We're also here to share our music, to inspire people, to motivate people, and of course, para may mga aspiring din ng mga idols dyan, we want them to have that certain light na parang mag-open para sa kanila. Ayun. Thank you so much po. Thank you, and we're down to our last question. Hi guys. Hello po. So, I'd like to ask a question kasi ang daming mga K-pop group na nagsisikutan ngayon. So, what do you think, or paano kaya kayo susuportahan ng mga K-pop supporters din na kung yung supporta na binibigay nila din sa mga inuudulo nila? Siguro po based on our experience po. Kasi minsan po kasi nagkakaroon po kami ng mga mall shows or events po. And sa isa event po na yun, madami po mga P-pop groups na nandoon po. And we experience, like, especially I'm seeing several twinkles from here na nanggaling sa fandom ng Honeys, ayan, na nagsusupport ng Aja, and now they're also supporting not just Aja but Aster as well. So, for us, sobrang overwhelming na kasi parang dati yung iba dito mag-hiliw, iba dito yung basta ang ano ko, sobrang it speaks about and it promotes P-pop brands. Kasi ano like uso dati yung fan wars, gusto nila lang yung grupo na aangat, ito lang yung grupo na aangat. Pero P-pop brands is not all about that. P-pop brands is every P-pop group in the Philippines is rising all together po. Yes, to add in po, siguro one thing din na nakakapag, like, hatak
ng Aster, like ng Youth Twinkles po, is through our music and our performances po. Kasi like, lahat po ng ginagawa namin, gaya ng sinasabi ng leader namin, like lahat po ng ginagawa namin ay para sa inyong lahat po. And para po, like, to prove to ourselves din po na like every time na may lalabas po kami, like dapat quality po talaga, and we will give our 100% like puso po sa lahat ng craft na nilalabas po. Yes, po. Okay. So may last question, sabi dito, Aster came from a company's name. Asterisk, which means a small star. So, are you ready to be a big star someday? Yes po, gusto na po talaga. Yes, ready na po. So, paano nyo i-convince yung mga supporters nyo na kaya rin namin to someday? Siguro ma-convince namin sila sa magiging mas masipag pa sa pag-release ng more music, more contents, dahil doon namin pinapakita kung gaano sila ka-special sa amin. And doon namin sila pinathank sa support na binibigay po nila sa amin. Kaya ayun po yung way. Tsaka, listen to our album talaga and you will know the answer. Yes. Kung doon din po, na papalating po ngayon yung fandom namin, which is yung Starborn po. Parang kami po, hinahayaan po kami ng management namin na gawin po yung mga gusto namin gawin to promote our fancon po. And din po, kami po mismo yung gumagawa ng contents namin from sa TikTok po, yung mga reels po. So, yun po, na bibigay po namin yung mga kanya-kanyang ideas po para po makahatak po and makakuha pa po ng iba pang casual fan na maaaring mag-include. And add ko lang din po doon, parang sa mga reels and content po din, parang lalo yung Aster kasi yung totoong ugali ng kulit ng Aster nakikita sa mga TikTok. Kaya, yan. Kung di pa po kayo naka-follow, please follow po sa Aster TikTok and social media. Thank you po. Hello. May isang papagawa lang ako sa group. Pwede ba kayo one line from your favorite Aster song? One each. Parang kahit one short line para umat ko rin yung mga boses din na kakanta. Sige tayo, one by one. Let's go. Well, sa kanila ba ganun? Or from here? Sa'yo na po rin. So, siguro, it's, one of my favorite parts is on the way po ng song, ng Zodiac po, it's, gaano man kalayo, kung darating pa nga ako ang sasalaw sa'yo, na. Well, it's something po kasi na parang, gaano man kalayo, kung darating pa nga ako ang sasalaw sa'yo, na. Well, it's something po kasi na, it's not just because the song is about like a crush po. It's something po kasi na, kasi yung music po ng mga songs po namin, parang po siyang, it's like something that we can stitch with our lives. And I can say po na I can stitch that part ng song po sa aming mga twinkles po. Kasi kahit, lagi ko po itong sinasabi sa Twinkles Curtains na kahit ano man mangyari sa buhay, andito lang kami palagi sa kami sasalo sa inyo. We are here, we're always here for you guys and you don't have to worry anymore. Thank you po. Ako naman po yung favorite line ko po sa Aster song ay oh, huwag kang mag-alala, di na mag-iisa o sasamahan ka sa laro ng buhay na. Yun po, kasi parang feeling ko, pag kulang kami, hindi kami magkakasama, hindi mag-work. Isang buwi. May buwi sa Aster. Hindi mag-work yung Aster. Hindi, sa totoo po, talaga, lahat po talaga dito may ambag. Sobrang laking tulong po lahat. Kaya, kung may wala, parang hindi siya Aster. Kaya, ayun po, sobrang thankful ako sa group na to dahil nalabas din nila sa akin yung parang yung mas mabubuka po pa po ng talent ko. Ayun po, nagpapasalamat po sa mga brothers ko. Okay natin. For me, yung naman po, Muntintala, explain ko muna po muna. Kasi, iba po kasi yung impact sa akin,
bilang isang tao na nawala na rin ng love yun sa buhay. Kaya minsan, namimiss ko rin yung hinahanap-hanap ko rin yung yakap niya, yung pagpapagalit niya sa akin, pag-serve, mga gano'n. Kaya, yun, sige, ito kakanta yun. Hinahanap, bawat haplos ng iyong kamay. Nais maramdaman na kay tagal. Sa akin naman po, same with Jam, sa Munting Talan po, yung first line ko po kasi like, kasama din po na nawalan, I can really relate to that line po. So, are you guys ready? Sa akin na po siya. Ang sarap balikan na naalam ng mga kahapon. Di basta-basta malilimutan, lumipas man ang panahon. That's my favorite line. Kinabahan ako. Kaya mo yan. Sa akin po yung Munting Tala, paliwanag po ko na is ano po kasi yung pinsan ko po na namatay yung last year. Nire-represent ko po para sa kanya po kasi sobrang mahal ko po siya and grabe po yung support na binigay niyo po sa akin since Remega po. Yung chorus po ng Munting Tala. Tulog na aking munting tala sa kabila ng iyalimit ko ang iyong gabay. Yun po, salamat po. Nakaka-pressure pala ito. Ano po, parang ako nasa competition. Hindi lang ako personally. Ang daming nag-answer ng Munting Tala, so ibahin kayo sa akin. Ako po personally, aside from Munting Tala, my favorite line is from our debut song. It goes like this. I'm on my way, and it's my lucky day. Yun po. So parang it speaks about, it's us going towards our dream. It's us going towards our success. You do. Pressure ako. Siguro po, Munting Tala din po. Like, yung part ko po na Tana, di na mamumila, unang malapay, pagkat hawak ng iyong mga munting kamay. Parang asawan po na parang nawalan ko ng mahal sa buhay. Parang yun po yung hinahanap ko, yung yakap po ng lolo ko. So kapag kinakanta ko po siya, sobrang ko siyang napipil kasi syempre, namiss ko yung lolo ko. Yun po. Oh, iyak. Thank you po. Ako naman po, kagaya po kay Pray, sa On The Way po, yung mga ad-libs na nalalagyan ko ng angas kasi mahilig po ako mag-rap talaga. And thankful po ako na kahit wala ako sa position ng vocal, may rapper lang ako, lead dancer and visual, is nabibigyan ako ng chance ng mga ka-group ko para kumanta ako, para lumabas ako sa comfort zone ko. And ang favorite line ko siguro sa ad-lib ko sa On The Way is yung, kung di niya makita ang iyong halaga, ako na magpapadama. Ayun, ako naman po is yung chorus po ng, hindi ko siya part, pero chorus po ng Munting Tala kasi based po yun sa experience ko po namin, wala na yung mga iba po dito na. Kasi last year po is namatay po yung papa ko, yung father ko po. And doon po ako kumuha ng inspirasyon para maisulat yung kanta na yun. Katuloy ka po na sinabi ko na every word na sinusulat ko po is naiiyak po talaga ako. So, ang chorus niya po is, eto, fun fact na po ako ang Munting Tala. Kasi, nung bata po kasi ako, yung Twinkle, 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 little star is, ano sa akin ng papa ko, parang hinaham niya po sa akin pagka pinapatulog niya ako, tapos tinatapik-tapik niya po ako.
Kaya po yung Little Star na yun is kung Tagalogin mo po is Munting Tala. So, iwan ko lang po ng version ko na nag-inulaboy po yung chorus. So yung chorus niya po is tulog na aking munting tala sa kabila ng ingay-himig ko ang iyong gabay. Dahan na, di na mangulila. Huwag nang malambay, pagkat hawak ng iyong mga munting kamay. Sa akin naman po, favorite part ko po dun sa album namin, from song po namin, Munting Tala. Hindi siya lines pero it's an ad-lib ng everyone. Kung pag narinig, mamaya po, pag narinig ko yung song, pakinggan niyo po itong part na to kasi it's giving anime vibes yung part na nasa background lang po siya, pero it really gives something sa buong song ng Munting Tala. Kaya po, please listen to it carefully. Later, mamaya August 9. Let's go. The question is favorite line. I have these two favorite lines. The first one is a line that I wrote sa debut song. The delivery is simple, but it's just an empowerment on something that it just goes like this. Yeah. I'm a dog, I'm a pop star, I'm a rock star, spitting like a big rap star, living like a superstar. Like it just encompasses like we want to be stars and we are all superstars in this lane. Like we will all shine. And my other favorite line is actually nakanta siya ng iba. It's like yung chorus ng Munting Tala. Tulog na aking munting tala sa kabila ng ingay ay hiling ko ang iyong gabay. Ito may sinabi yung nakakabanga siya. Pero siguro kung meron po akong pipiliin sa mga song na nasulat ko rin sa album, siguro ay sa Atlas. Para sa hindi naman pala ng Atlas kasi dramatic